Good morning. Ito po si Pastor Vic. Just call me Pastor Vic Soto. Kasi mahaba yung pangalan ko, Victor Emmanuel Soto. Ang ating concentration ngayon ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos na marami nakakarinig. Maaaring ikaw ay matagal ng Kristiyano na sinasabi mo, pero nalilimutan natin yung basic. We go back to the basic. Pero bago tayo magpatuloy, tantayin natin yung nasa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Ang aklat ng panaghoy ni Jeremiah the prophet. Bago tayo magsimula, tayo umawi. Father God, fill this place by your Holy Spirit. In Jesus Christ's name, be glorified, Father. The steadfast love. Okay, awit po tayo. Umpisa natin. Isang kanta lang po. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to the end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Good morning. We repeated the song, The Steadfast Love of the Lord,
is really a powerful song based on the book of Lamentations of Jeremiah the prophet. This was the time when Israel was attacked by Nebuchadnezzar of Babylon. In our lives, nangyayari po yung tinatawag nating warfare. Dalawa po yan, spiritual and physical warfare. But meron nga nagbiro, it's all in the mind. Tama. So warfare begins in the mind. And if that mind is not corrected as early as possible, sometimes it manifests sickness. Doon po nakukuha yung mga brain tumor, lahat ng klaseng sakit. Pero number one dyan, sa brain. Minsan naman, sins of the parents nagmamanifest sa mga anak, hindi dahil nagkasala ang mga anak o ang magulang. Nangyayari po yan dahil doon sa tinatawag na fruit of wrongdoing. Pero hindi tayo magfo-focus doon, mga kapatid. Right now, maraming dumadaan sa pagsubok, marami namumroblema. Huwag nating kalimutan yung loving kindness ng Diyos na naranasan ko. Alam mo, minsan kahit anong prayer mo hindi sinasagot. Kasi, una-una, pag iniisip mo lang yung pangangailangan mo. Pero tanungin mo muna, Lord, ano ho ba ang kalooban mo? Noong minsan, si Jesus Christ ay nakasalimuha sa mga religyoso. They didn't bother yung mga spiritual na bagay na meron palang gera sa mundo. Hindi lang yung mga bansa na alam natin, physical level, social, economic, puro pang physical lang yun. Pero doon sa spiritual, hindi nyo alam, may gera din. Sabi nga nila paano magkakaroon ng gera? Kung yung mismong tao nga ang Diyos nga may gera rin. May gera, pinaglalaban niya tayo. Ang isang example na maganda na hindi na tayo liligoy-ligoy pa ay ang paglalaban ng isip. Belief and unbelief. Tingnan niyo ang sabi ni Jesus Christ. Kausap niya si Nicodemus. Iba yung si Nebuchadnezzar, no? Sabi niya, Jesus answered and said unto him, Are you a master of Israel and knoweth not these things? Hindi ba ikaw'y guro? Ikaw may master's degree, parang gano'n Pero hindi mo alam ang mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, teka buksan ko yung pan, mainit. Kasi maaga Dumarating sa oras ng tao na oo lang ng oo sa mga kinukwento. Bakit kaya pag mga bagay na hindi tama, pinakikinggan natin? Kailangan suriin natin ang ating mga tenga kung tayo nakikinig sa tamang pamamaraan. Sabi nga niya, Jesus answered and said unto him, Are you a master of Israel and you know not these things? So, sumagot si Jesus Christ. Note na nung sumagot si Jesus Christ, kahit silang dalawa lang yung nag-uusap nung gabi na yun, gumamit siya ng tinatawag na plural noun o pangmaramihang pangalan kung kayo nag-aaral ng Balarila. Sabi niya sa English, Verily, verily, I say unto you, we speak that we do know, and testify what we have seen, and you receive not our witness. Jesus was standing for a group of people, and not only people,
He was standing for what he heard from the Father. Kaya sabi niya, totoo, sinasabi ko sa inyo, nagsasalita kami dahil alam namin. Nagpapatotoo kami kung ano yung nakita. Ngunit hindi mo tinatanggap ang aming patotoo o ang aming saksi. So, hindi namimilit si Jesus Christ. Sinasabi lang niya ng, kumbaga sa pag-i-injection, swabe. Karong sa doktor, mayroong nurse nag-inject, hindi makita yung ugat. Di ba nakakatakot yun? Sakit nun. Bakit ka kukuha ng isang nurse na hindi marunong mag-injection? Pag ikaw'y nasa hospital, kumuha kayo may experience para pag na-injection ka, makita kagad yung ugat. Ngayon, dito sabi niya dito sa verse 12, I have told you earthly things, and you believe not. How shall you believe if I tell you heavenly things? Kasi si Nicodemus hindi naniniwala doon sa tinatawag na spiritual rebirth. Mga kapatid, minsan may maririnig kayo, born again. Meron kayong maririnig, may mga samahan, Born Again Incorporated. Hindi po yun. Minsan pinapangalan, The Church of Jesus Christ and Born Again Incorporated. Hindi po yun talagang ano doon. Ang pinaka-meaning ng born again ay kapanganakang espiritual. No? Tingnan nyo. Sabi ni Jesus Christ, no man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. At walang taong namanhikan sa langit, maliban siyang bumaba mula sa langit. Yan ang anak ng tao na nasa langit. So malinaw, no? Si Jesus Christ talaga, merong pagka-Diyos talaga siya, Diyos. Bumaba, nagsalaman. Para ma-demonstrate sa atin ng Diyos, an infinite God to a finite flesh, nagmanifest. Ngayon, anong inaano yun? Sabi ni Jesus Christ, mismo sa bibig niya, ang sino man manampalataya sa Kanya ay di mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kaya sabi rito sa Book of John, na mismo si Jesus Christ ang nag-quote, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa sanlibutan. Kaya't binigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak. Ang sino man manampalataya sa Kanya ay di mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Minsan nababasa natin yung John 3:16. John chapter 3 verse 16, paulit-ulit. Pasok dito, labas doon. Pasok dito, labas doon. Ganun lang. Pero kung nanamnamin natin, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sabi niya nga dito, sa John chapter 6 verse 27, huwag kayong magsikap para sa laman na nabubulok, kung hindi sa pagkain na tatagal para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang anak ng tao ay ibibigay sa inyo na siyang sinelyohan ng banal, ng banal na Diyos o Ama. Yan. Labor not for the meat which perisheth, but the meat which endures to eternal life. So meron palang pagkain, kung sa katawan natin, kailangan natin ng pagkain para tayo lumakas. Pero meron din palang tinatawag na pagkain pangkaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, tingnan nyo
Sinimplihan lang, direct to the point, sa John chapter 6 verse 40, "And this is the will of him that sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up on the last day." So, dadating ang araw si Jesus Christ, mga kapatid, kahit na namatay na yung mga kamag-anak mo, basta may Jesus Christ sa puso, tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon na tagapagligtas, mabubuhay sa huling mga araw. Pero yung tao rin na hindi tumanggap, binaliwala lang itong pangaral ko mula sa Biblia, hindi naman akin to. Mga kapatid, alam mo na ang score, impyerno. Mabubuhay din ulit yun, pero judgment. Sabi nga sa Hebrews chapter 9 verse 27, ay ganito ang pagkasabi: "Nakatalaga sa tao ang mamatay, pagkatapos nito ay ang hatol." Ano ibig sabihin nung nakalaan sa tao ang mamatay? Walang sinabing spiritual, walang sinabing physical. Pero yung judgment, whatever your belief, meron nagsasabi, judgment, hindi naman daw sinabi. Pero take note, the word judgment. "It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment." Appointed unto man to die. Oh. Yun lang magsabi ka na hindi ako naniniwala kay Vic dyan sa Biblia, natanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, alam mo na, patay ka na. Kasi sabi niya dito, sa 6:47, chapter 6, verse 47, "Verily, verily, I say unto you, he that believes on me has everlasting life." Tinanggihan mo ko, tinanggihan mo yung nasusulat sa Biblia. Alam mo na. Alam na. Diba? Kaya mga kapatid, sabi nga ni Jesus Christ, doon sa last day, bubuhayin niya. Ito ang sabi niya sa John chapter 11, verse 25. Jesus said unto her, "I am the resurrection and the life." Si Jesus po nagsasalita doon sa isa sa mga babae na tatlo na yung isa demon possessed. Sabi niya, "I am the resurrection and the life. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live." So sa last day, pagdating ni Jesus Christ, no, mabubuhay uli ang mga patay. Dalawang resurrection eh. May first batch, second batch. Tanong ko, sa first ka ba o sa second batch? Yung first batch, ililigtas, punta ng langit, makakasalubong si Jesus Christ. Yung pangalawa, yun yung hahatulan. Kasi, kung wala yun, ano pa purpose ng pagbalik ni Jesus Christ? Kung ang kukunin lang niya mabuti, ba't pa siya babalik ulit? Yung second phase, para may judgment, lilipulin niya lahat ng mga taong hindi sa kanya, ilalagay sa lumalagablab ng impyerno. Please do not forget that God is merciful and loving. But do not also forget that God is holy. Huwag nating kalimutan, siya ay banal. Alam natin, siya ay mahabagin, mapagmahal. But don't take it for granted that Jesus is holy. Kaya sabi ng mga apostles sa Acts chapter 16 verse 31, "And they said, believe on the Lord Jesus Christ and be saved and your household." Para naman sa mga taong sinasabing Kristiyano sila, malamang kaya hindi rin maligtas ang tatay mo o nanay mo o ang kapatid mo kasi mismo ikaw hindi ka rin pala ligtas. Bakit? Isang example po na warning lang po. You must learn to forgive because God forgave you of your sins. Ako din, kung hindi ako mapagpatawad at mapagtanim, hindi ka rin patatawarin ng
magulang mo sa langit. Sino yung magulang mo sa langit? Yung Ama. No? So, sabi nga dito, ito yung warning sa atin ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 18. He that believes on Him is not condemned, but he that believes not is condemned already. Alam mo na. Because he has not believed in the what? In the name of the only begotten Son of God. He begot a human nature. He is the Son of God. The Son of God. Pakatagalog. At siyang hindi nananampalataya ay hindi tinatakwil. Ngunit siyang hindi nananampalataya ay natakwil na. Dahil hindi siya nananampalataya sa ngalan na nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. So, yung tao, simple lang, it's not your good deeds, your good works. Ulitin ko it's not your good. Sige, hindi na ako magpapakabait. Hindi yon. Pero tandaan nyo, gusto mong bumait pero di mo magawa. Kasi hindi mo kaya mag-isa. Ang pwede lang tumulong sa iyo para bumuti ka ay sa Diyos. Hindi po lahat ng kabutihan ng tao ay tama. Baka may tama. Yon. Kasi sa tingin ng tao, tama ginagawa niya pero mali pala. Kaya ako, bago ako mag-live nito, tinatanong ko muna kay Lord. Ang sabi, and he that believes not on Him is condemned. But he that believes is not condemned already. Because he has not believed in the name of the Son of God. Condemned ka na kung hindi ka naniniwala para tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. That's it. From this day on, you can pray like this, suggested prayer na pagtanggap. Father God, make me your son. I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Forgive me of my sins. I cannot pay my sins to anyone nor to you. But because I know that Jesus Christ died for me on the cross and rose again from the dead, I have been adopted to become one of your sons by receiving Jesus Christ and have the authority, the power to become a son of God. Thank you, Father God, for Jesus Christ. Let Him enter into the door of my heart right now. And I will not forget this day that you are my Lord and Savior. And I will search diligently the Word of God. Amen. Ganun lang. Hindi namin, kung ako tatanungin nyo, hindi ako nandito para mag-alok. Maging member kayo ng Risen Christ Jesus Bible Church of Caloocan City. Nandito ako para alokin ka si Jesus Christ. Pag meron kayong tanong, i-PM nyo ako. Kung meron kayong oras, at dapat lang bigyan nyo ng oras, pumunta kayo sa church namin. Isang bahay lang po. Kaya ba't ka mahihiya? Sa iba, malalaki yung church. Ikaw, kahit taga-squatter ka, ikaw, kahit na gusgusin ka, ikaw, kahit uhugin ka, siyempre, mag-aayos ka naman. Pero, magpunta ka sa amin, welcome ka. We are not welcoming you kasi mataba ang bulsa mo. Hindi kami ganon. Nandito kami, ang kailangan namin matabang puso na tatanggap kay Jesus Christ. Come as you are. Ganon lang. Kung ikaw matagal lang sinasabi mong mananampalataya, umalis ka dito, bumalik ka. Huwag kang manatili sa kasalanan. Kahit ako, hindi ko kayang umalis sa kasalanan kung sa sarili ko lang abilidad. The battle is in the mind and of the heart. The mind knowing what is
needed to learn. The heart, when you are deciding for Jesus. Decide now before you go to hell. Kaya sabi nga dito, for everyone that does evil hates the light, neither comes to the light, lest his deeds should be reproved. Ang bawat isa na gumagawa ng kasamaan ay napupuot sa liwanag. Hindi siya lalapit sa liwanag sapagkat should be reproved. Pinatutuwid ang mali. Nasa Biblia po ang sikreto ng magandang relasyon sa Diyos. Maaaring maganda relasyon mo sa kapwa mo pero hindi sa Diyos. Maaari naman sasabihin mo, magandang relasyon ko sa kapwa ko. No? Tapos hindi sa Diyos. Sabi mo lang yun. Walang taong perfect ang ugali. Ang Diyos lang ang perfect. So bakit ka kakapit sa tao na hindi naman perfecto? Kumapit ka sa Espiritu ng Diyos, sa banal na Espiritu ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ganun lang po kasimple. Kaya mga kapatid, pag tinanggap niya si Jesus Christ, hindi ka makakasama sa lumalagablab na apoy. Pakinggan niyo itong aklat ng pahayag o Revelations, chapter 21, verse 8. Tingnan niyo kung ano mangyayari sa tao na hindi naniniwala kay Jesus. Hindi tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit ang matatakutin sa katotohanan, ang hindi nananampalataya, ang kasuklam-suklam, ang mga mamamatay tao, ang mga pumapatol sa mga masamang laman, ang mangkukulam, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa lawa na umaapoy ng nasusunog sa apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ulitin ko, ngunit ang matatakutin sa katotohanan, ang di nananampalataya, ang kasuklam-suklam, ang mamamatay tao, ang pumapatol sa laman, kasalanan ng laman, ang mga mangkukulam, ang mga Diyos-Diyosan, at ang mga sinungaling ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa lawa na nasusunog ng apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. But the fearful and unbelieving, and abominable, and murderers, warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake, which burn with fire and brimstone. This is the second death. Kaya kung kayo mamamatay anytime, makasiguro tayo kay Jesus Christ. Huwag niyo akong sumbatan at huwag niyong sumbatan ng Diyos na wala nagsabi para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dinisign po ang impyerno para po sa masasamang anghel. Huwag na kayo makidagdag sa impyerno. Bagkos dapat sa langit tayo. So mga kapatid, nais ko kayong sabihan na lilipas lahat ng bagay. Alam niyo, yung mga iba ayaw makinig dito, sisilip lang. Kung ano lang maganda sa tenga nila, yun lang ang pakikinggan nila. Paano ko sabihin ng Diyos, ito yung mali mo, mali ko, mali natin lahat. Hindi mo tatanggapin. Sino ka? Who you? Diba? So, mga kapatid, ulitin natin, awitin to, tanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Noong na-down si Prophet Jeremiah at nalaman niya na lulupigin o gegerahin ni Haring Nebuchadnezzar ang Israel dahil sa pride at maling propesiya na mga propeta kalaban ni Jeremiah, lahat ng false prophet, lahat ng bata ng hari, lahat ng bata ng mga Saduseo at Pariseo ng mga panahon na yon.
Puro peace, peace daw. Wala namang peace. Sabi ng Diyos, maghinagpis kayo. Dahil hindi kayo nagsisisi ng inyong mga kasalanan. Ma-pride kayo. At inusig nyo pa yung aking propeta na si Jeremiah. Pakinggan nyo. Dineclare pa rin ni Jeremiah ang kabutihan ng Diyos kahit ginigera sila. Ang sabi rito, ang matibay na pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaling. Ang kanyang mga awa ay hindi natatapos. Laging bago ang umaga. Bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan, O Yahweh. Dakila ang iyong katapatan. So mga kapatid, napaka-importante talaga dito. Fill this place. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Merong may sakit, kung anumang bahagi ng iyong katawan ay may cancer, may tumor, may infection, gagaling. In Jesus Christ's name, pinalalayas ko yung sakit na yan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, napakasimple lang palayasin. Do not do anything. Kung may sakit ka, magpa-check ka sa doktor. Pag sinabing hopeless, expect miracles from God. Kasi may mga bagay na ginawa ang doktor, nagkakamali rin, may limit. Kahit surgeon pa yan. Isangguni natin kay Jesus Christ. Lahat na may sakit at karamdaman right now, ikaw, O Diyos, ang magpagaling dahil sa pag-ibig mo, Lord. Gagaling. In Jesus Christ's name. Meron ka bang suliranin ngayon? Don't be hopeless. Because if you are hopeless, you will not have faith demonstrated in your life. And if you are not having faith, you cannot please God. And if you do not please God, He will not answer your prayer. But I'm not saying pleasing Him by your good works and deeds. It is pleasing Him by having faith in Him. Hindi po to yung pagalingan ng iyong accomplishment. Hindi po ganun ang faith operation. When you have demonstrated total dependence on God, diyan mo malalaman na He has answered your prayer. The limit of man cannot exceed the unlimited capabilities of the living God, the true living God. And that was demonstrated to the country of Israel, Judea, these two, the northern and southern kingdom of Israel. Jesus came from Judah, from the land of the city of David, Bethlehem, to save Israel. Come to think of that. Kaya tayo, kahit Pilipino tayo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Only we need to repent of our sins. Also, we have to accept the Lordship and being a Savior, Jesus Christ, in our lives. So, hanggang dito na lang po tayo.
God bless. Kung meron po kayong prayer request, paki-PM nyo lang po ako. Lalo na kayo na nasa US, sa New York at California, merong danger na predicted ng iba. Ngayon, para nating makuha, mapatigil yung sakuna na yan, though it is already prophesied in the scriptures. Please, I urge you to pray with me for the salvation of California and New York, and also the salvation of the Philippines, salvation of our leader who violated the sovereignty of the Philippines. Ipag-pray natin ang Pilipinas at ang relasyon niya sa China, sa US, at sa iba pang bansa like Japan. Pag-pray natin na this is not yet the end. Kasi maraming pinakikita si Lord sa akin. Hindi lang sa YouTube, pati sa panaginip nagugulat ako. Kaya nga minsan, baka yan yung sign na pag kung ano yung napapanood mo, syempre delikado. Kailangan isangguni sa Panginoon na hindi ba ninyo nahahalata? Corruption dito, corruption doon. Drug addiction doon, drug addiction dito. Aksidente doon, dito. Mga negosyo nahihirapan. Mga pasweldo nahihirapan. Pag merong epekto sa economy, it means there is evil in government. We have to pray for our government. We have to pray for those righteous na manalo sila laban sa mga katiwalian. Please pray for our country. Sa lahat na mayroong prayer request para pag-pray namin, no? Mag-PM po kayo, private message, kasi maganda yung private lang para mapag-pray namin kayo. Although yung mga members natin, yung mga dumadalo, pinagpe-pray namin lagi yan. Just continue praying without ceasing. Sabi nga rito sa 1 Thessalonians chapter 5, pray without ceasing. No? Give at least an hour to pray. Sabi nga yun sa mga alagad, will you not stay with me and pray with me? Di ba ka mga puyat para manalangin, nakakita ni Jesus Christ natutulog yung mga alagad niya, yung 3 alagad niya. So hanggang dito na po tayo. Bye-bye. God bless.